magmakaawa siya dito eh. Nagmamakaawa si Bato na may kasamang pananakot dito kay President Marcos na huwag siyang ibigay, huwag siyang ipahuli sa Interpol, huwag siyang ibigay sa ICC. At kapag pinahuli siya sa ICC at kapag ibinigay siya sa Interpol, ay ang mas matindi. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, ay ramdam na ho ang hagupit ng ICC nitong si Bato. Mantakin niyo ho mga kaibigan, pagkatapos malaman ni Senador Bato na siya ay ipapakuha sa Interpol sa utos ng ICC na pumayag naman ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na kunin siya ng ICC, ibibigay siya sa ICC, ay sumagot ho si Bato. Mga kaibigan, aba ay tinatakot ho ang ating kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos. Bakit kamo tinatakot? Ang sagot ni Bato, kapag binigay siya sa ICC ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, ay pwede siyang ma-impeach. Ibig sabihin kapag kinuha na itong si Senador Bato ng ICC, ay ma-i-impeach itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Bago ko ibahagi sa inyo itong pananakot ni Bato, at takot na rin si Bato. Desperado na, hindi na lamang ginagawa. Kaya't ang sabi nga niya ay mai-impeach, matapatalsik sa pwesto ang ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos kapag ginawa niya na binigay siya sa ICC para damputin, hulihin at ikulong. Any reaction? Pabor po ba kayo sa sinasabi ni Bato na kailangang ma-impeach at i-impeach ang ating Pangulong Bongbong Marcos kapag hinuli si Bato ng ICC? Any reaction? Diyan sa comment section, inaanyayan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Naku po, matindi ito si Bato. Kasabay ng kanyang pananakot, kasabay din ang kaba ng kanyang dibdib. Takot makulong, takot makuha ng ICC, desperado na. Kaya't hinaharang niya ni Bato ang pagkuha sa kanya ng ICC sa pamamagitan ng pananakot kay President Bongbong Marcos. At ito nga ay pwedeng mapatalsik sa pwesto ang ating kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos. Yanong lakas Yanong lakas ni Bato. Kaya niyang patalsikin ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sabi niya bago po tayo dumako sa anumang latest update na ibabagi ko sa inyo, ay heto, pakinggan, unawain, panoorin po. Magagalat kayo, magugulat. Alam ko yung iba ay magagalit dahil tama ba itong ginagawa ni Bato na ito? Buhat po dito sa Impact Leadership Post. Ito ipopost ko nandiyan sa screen. At ipapakita ko din po. Ito. At nandyan din po, pinakita ko. Babasahin po natin ang nalalaman. Buhat po dito sa Impact Leadership. Ito po ay ilang hours lang ang nakakaraan, 4 hours. According dito kay Bato, tungkol dito sa ICC, mga mahal, kung taga-subaybay. Babasahin ko po. Talagang matindi ito si Bato, kayang patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan po sa screen, nakapuso. Babasahin ko. Dandahanin ko lang para lubos po nating
maunawaan. Well, it's the duty of the government to protect its citizens. Aba? Oh, duty daw ng ating gobyerno na protektahan ang katulad niya. Mga kaibigan, ha? Duty ng gobyerno yan. At kapag iyan ay pababayaan ng ating gobyerno, particularly ng Chief Executive, that's impeachable offense de la Rosa said. Aba, yan po ang sinasabi ni De La Rosa, nandiyan po sa screen. Aba, mantakin niyo ho. Well, it's the duty of the government to protect its citizens. Bakit hindi daw siya protektahan? Ay, may tama naman siya dito. Nang kaunti. Spot sablay pa rin ho. Tama ho. Na duty ho ng ating gobyerno na protektahan ang citizens. Ibig sabihin na Filipino people, taong bayan, duty ng gobyerno na protektahan. Ba't walang matutuwa sa iba to na protektahan ka? Ang lakas na magsabi nito eh. Duty daw ng ating gobyerno na protektahan ang katulad niya. Ba't sino ka ba to para protektahan? Lalong masisira ang aming kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos kapag pinrotektahan ka. Dahil marami ang biktima mo na nandiyan sa sementeryo hanggang ngayon nakalibing sumisigaw ng hustisya. Karapat dapat ka bang protektahan? Ang dapat protektahan ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, tama, citizen, taong bayan, ba't hindi mo katulad? Bagkos, dapat at deserve mo na ibigay ka sa ICC. Mga tao, katulad namin, mamamayan na maliit, at ang mga tao, kapwa namin mamayan, ay puprotektahan ng kasalukuyang gobyerno kapag kami ay walang nilalabag na batas. Deserve namin yun. Ba't ikaw, hindi ka sumusunod sa batas, may nilabag kang batas, kaya hindi ka dapat kabilang sa protektahan. Bato bagos, deserve mo na kailangang ibigay ka sa ICC. Nako, baka tayo kulangin sa oras. Eto pa, kaya't bibilisan na natin. He criticized any decision to allow entities like the ICC, Interpol, to undermine the country's sovereignty, calling it be the trial of duty. Naku po, ay alam ba nito ang sinasabi? Mga mahal kong taga-subaybay, ito pa. Inayaan na lang niya na lapastanganin ang ating soberenya ng ibang entitled like Interpol o ICC. Kung hayaan niya na hindi niya depensahan ang kanyang mga kinasasakupan, alam mo na kung anong kahinatnan niya. That's an impeachable offense, he added, according ho kay De La Rosa. Maliwanag ho, hindi ho tayo nagpapakalat ng pictures nandiyan sa screen at nandiyan pa rin ho, mga mahal kong taga-subaybay. Mas malinaw po yung naka-plus diyan sa screen na nilagay ko. So, ang gustong ipunto dito ni Senador Bato ay pagtanggol siya ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, at sabi nga niya ay duty ng isang Pangulo na protektahan ang isang katulad niya. Bilang Filipino citizen, ipagtanggol siya, huwag ibigay sa ICC. At ito ang mas matindi. Ang pananakot ni Bato, ang pagbabanta ni Bato sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na kapag ginawa niya na ibigay siya sa ICC, huli ng Interpol, ay mai-impeach itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, mapapatarsik ko sa pwesto dahil hindi siya pinrotektahan. Mga kaibigan, pabor po ba kayo na ang pagkatao, pagmumukha
nitong si Bato ay kailangang protektahan, wag ibigay sa ICC? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ay halos magmakaawa siya dito eh. Nagmamakaawa si Bato na may kasamang pananakot dito kay President Marcos na wag siyang ibigay, wag siyang ipahuli sa Interpol, wag siyang ibigay sa ICC. At kapag pinahuli siya sa ICC at kapag ibinigay siya sa Interpol, ay mapapatalasik siya sa pisto diyan sa Malacanang. At ang gusto niyang ipunto rito palitan ni Sara Duterte. In reaction diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.